Magaling Xu Chenglin. Ibinigay mo ang regalo ko para sa manugang. Sa ibang babae, dahil mukhang may alam ka naman. Yumuko ka at humingi ng tawad. At pwede ka nang lumayas. Yumuko at humingi ng tawad. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng umaakyat lang sa kama. Malandi ka. Anong sinasabi mo? Sa pagkakaalam ko, may asawa na si Xu Chenglin. Kung hindi ka masamang tao, ano ka? Ikaw. Ano naman kung masama? Nakakakuha ako ng pera. Kakayahan yon. Walang hiya. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Mula noong naging kami ni Senyorito Xu, ikaw pa lang ang nang-away sa akin. Punitin niyo ang bibig niya. Tumigil ka. Kitang-kita ng lahat. Ang lakas ng loob mo. Bakit hindi ako maglalakas loob? Sinasabi ko sa iyo, sa buong Haicheng, wag lang ang pananakit. Kahit ang barya na mahulog mula sa langit, ay kailangang maging pag-aari ng pamilya Xu. Naiintindihan mo ba? Ang sinasabi ko, bitawan niyo ako. Ang lakas ng loob mong sigawan ako. Ngayong araw, papagbayarin kita ng mahal. Bitawan niyo ako. Lin Wan. Ikaw si Lin Wan. Ikaw ang asawa ni Kuya Chenglin. Napagkamalan niya pa akong manugang. Kaya naman pala, hindi ka gusto ni Kuya Chenglin. At naghahanap ng iba. Hinal na asawa. CJ, para sa manugang ko, tuturuan kita ng leksyon. Hindi mo naman siguro iniisip na mapapalitan mo ang asawa ni Xu Chenglin. Bakit hindi? Hindi mo ba naiisip na mahal ka pa rin ni Kuya Chenglin? Ano ang mamahalin niya sa iyo? Ang pagiging matanda at losyang mo. Idilat mo ang mga mata mo. Nasa akin ang mga sasakyan mo. At ang posisyon mo bilang yaong madam ng pamilya Xu ay magiging akin din. Xu Chenglin. Sa loob ng maraming taon, ganito pala ang trato mo sa manugang ko. Kapag ginawa mo ito, hindi ka ba natatakot na malaman ng ina ni Xu Chenglin? Walang binatbat ang matandang iyon. Sa kaarawan niya makalipas ang 3 araw, ipapamana na niya ang lahat ng ari-arian kay Kuya Chenglin. Sa panahong iyon, si Kuya Chenglin na ang masusunod sa pamilya Xu. At ako naman, ang tinitingalang yaong madam ng pamilya Xu. Kung marunong kang umintindi, kusa kang aalis na walang nakukuhang kahit ano. Pain ng papa mo sa labas. Binigo niya tayong mag-ina. Sa mga taong lumipas, kung gaano tayo nahirapan. Nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang tahakin ngayon ang landas ng iyong papa? Hindi. Hindi ko rin. Tama na. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Makipaghiwalay ka agad sa malanding babae sa labas. Tigilan mo na iyan. Bumalik ka sa pamilya mo ng maayos. At tratuhin mo ng mabuti si Wanwan. Pinipilit mo ba talaga ako? Ano bang meron sa Linwan na iyon? Ano bang ibinigay niya sa iyo? Nagayuma. Ang asawang karamay sa hirap ay hindi dapat iniiwan. Noon kung paano si Wanwan sumuporta sa ating mag-ina. Alam na alam mo iyan sa sarili mo. Ngayon para sa babae sa labas. Sisisihin mo si Wanwan. Naisip mo man lang ba? Nabuntis siya. Mama ako. Kapag nakipaglaro ka pa sa kabit sa labas. Nang kung ano-ano. Sa kaarawan ko pagkatapos ng 3 araw. Ang pagiging tagapagmana ng pamilya Xu. Mas gugustuhin ko pang ibigay sa ibang tao. Kaysa ibigay sa iyo. Hindi. Mali ako. Nagkamali ako. Wala akong ginawang masama. Siguradong may maling akala lang dito. Maling akala. Ang pang-aakit niya para makasiping ka ay maling akala. Ang pagpunta niya sa ospital para magyabang ay maling akala. Muntik na niyang mapatay. Ang batang hindi pa ipinapanganak ay maling akala. Xu Chenglin. Hanggang ngayon ay nakikipag-ugnayan ka sa kanya. Sadya mo bang gustong sirain ang pamilyang ito? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ang babaeng ito ba ang pipiliin mo? O ang iyong asawa at anak? Hindi ako. Kuya Chenglin, ang sakit ng mukha ko. Namamaga ba? Masisira ba ang mukha ko? Dadalhin kita para ipatingin. Hindi ka pwedeng umalis. Hay naku, tapos na ba kayong mag-iskandalo? Paulit-ulit mong sinasabing, masama si Xuru. Pero kitang-kita ko, na sinampal mo siya. Isang sampal kapalit ng isa pang sampal.
Sa tingin ko ikaw ang naghahanap ng gulo. Tara na umalis na tayo. Kapag lumabas ka ng pintong ito ngayon, huwag ka nang babalik kailanman. Su Chenglin. Mukhang ayaw mo na talagang maging tagapagmana ng pamilya kung maapektuhan bukas. Ang anunsyo ng tagapagmana. Anong gagawin ko? Kuya Chenglin, huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Xu. Kung hindi ibibigay sa iyo ang pagiging tagapagmana, kanino pa ibibigay? Nga naman, kung hindi niya ibibigay sa akin ay kanino pa? Ganito na lang, pumili ka ng pinakamahal na regalo para kay mama. Kailangang mapasaya natin siya bukas. Maliwanag ba? Nakapili na ako. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugustuhan ni Mama. Linwan. Kapag nakuha ko na ang loob ni Mama, at naging matagumpay ako, Linwan malandi ka. Hanggang ngayon nagkukunwari ka. Mukhang ikaw. Bukod sa may problema sa pag-ugali, ay bulag ka pa. Hindi ako naniniwala. Siguradong ikaw ito. Nakipagsabuatan ka sa mga taong ito. Para lokohin ako. Sino ba ito? Hindi man lang kilala ang may-ari ng kumpanyang Xu. Si President Xu. At naglakas loob pang pumunta sa birthday party. Hindi ba siya natatakot na pagtawanan? Saang lupalop kaya siya ng galing? Nagsisisigaw siya. Hindi talaga maipagmamalaki. Siya nga ba talaga? Buwisit. Naisahan ako ng matandang babaeng ito. Kung gayon ang lahat ng ginawa ko, hindi pwedeng masayang ang lahat. Ginang Xu. Kasalanan ko dahil hindi ko kayo nakilala. Nagkamali ako ng kinilala. Huwag po sana kayong magalit. Naku Ginang Xu. Huwag na po kayong magalit. May dala po akong regalo para sa inyo. Tingnan niyo po. Ako mismo ang pumili nito para sa inyo. Perlas mula sa silangang dagat. Nag-iisa lang ito sa buong Hai City. Pinakilos ko pa ang marami kong kaibigan. Para lang mahanap ang kayamanang ito. Pinag-isipan mo talaga ito ng mabuti. Kayo ang ina ni Kuya Chenglin. Para sa inyo ay sulit ang lahat. Anong nangyari kay Linwan? Sa ganito kalaking okasyon ngayon, hindi man lang siya bumati sa inyo. Kung mayroon kayong manugang na ganito, aanhin niyo pa. Anong mungkahi mong gawin? Bakit hindi? Bakit hindi niyo siya palayasin sa pamilya Xu? Tama ba? Ang lakas talaga ng loob mong mag-isip ng ganyan. Ang tangang si Xu Chenglin ay nagkagusto sa iyo. Sinampal mo ako. Dapat lang sa iyo iyan. Binabalaan kita. Layuan mo ang anak ko ngayon din. Lumayas ka sa birthday party ko. Bakit naman? Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ako ang babae ni Kuya Chenglin. Katapusan na ng maliligayang araw niya. Sino bang nagsabi sa iyong tumayo sa tabi ng Champan Tower? Hindi ko naman sinasadya. Isa pa ang lahat ng pumunta ay bisita. Imbitado ako ng anak mo. Wala namang rason para ang bisitang inimbitahan ay palalayasin. Su Chenglin. Bakit ako makikipag-usap sa babaeng? Walang modo. Nadudumihan lang ang lugar ko dahil sa iyo. Lumayas ka rito. Kahit ayaw mo sa akin. Ihintayin ko pa rin dito si Kuya Chenglin. Sa kabata at maganda ako. Kung ako ang magiging manugang mo, dapat nga ay matuwa ka pa. Su Chenglin. Gusto mo ba ang babaeng ito na walang modo? Hindi ako ganyan. Tigilan mo na ako. Kaya mo lang naman gusto si Linwan. Iyong losyang na iyon. Hindi ba dahil lang sa bata sa tiyan niya? Bata pa ako. Kung gusto mo ng apo ay kaya kitang bigyan. Kahit marami pa. Sa sama ng ugali mong iyan at sa dumi ng pagkatao mo, wala kang karapatan. Zhang Xuru. Tanga si Xu Chenglin. Pero ako hindi. Mama. Maliit na bagay lang na pinapanood ng maraming tao. Kailangan ba talagang ganito? Ang mahalaga ngayon ay ang birthday party mo. At ang pag-anunsyo sa akin bilang tagapagmana. Mamana ang pamilya Xu. Ikaw na hindi marunong tumingin ng tama at mali. Iniwan ang asawa at anak. Hinahayaan ang masamang tao na pumasok sa pamilya. At gusto mo pang manahin ang pamilya Xu. Mangarap ka. Lumayas ka, ayaw kitang makita ngayon. Pumanaw na nagalit si Mama kay Xuru. Ayaw na niyang i-announce
Hindi pwede ito. Tingnan mo ang ginawa mo. Paulit-ulit kong sinabi na makisama ka ng maayos kay mama. Tingnan mo ang galit ni mama. Dahil sa iyo, muntik nang mawala sa akin ang pagiging tagapagmana. Ako. Humingi ka ng tawad kay mama ngayon din. Sige, ayaw mong humingi ng tawad. Pwes lumayas ka na ngayon. Ginangsu, humihingi po ako ng tawad. Patawad po, kasalanan ko ang lahat. Huwag na po kayong magalit. Mama, humingi na siya ng tawad sa iyo. Huwag ka nang magalit. Su Chenglin ah. Nakikipagplastikan ka sa akin para sa mana. Tingin mo ba maloloko mo ako? Humingi na ng tawad sa iyo, Siksuru. Patawarin mo na ako. Humingi lang ng tawad. Kulang pa iyon. Sige, mama. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Gusto kong putulin mo na ang ugnayan. Sa babaeng ito magpakailanman. Sige. Mula ngayon, hindi na ako makikipag-ugnayan sa babaeng ito. Hindi ako naniniwala sa iyo. Mama, anak mo ako. Kung hindi ka maniniwala sa akin, sino pang paniniwalaan mo? Ganyan din ang sinabi mo noon. Pero anong resulta? Nakikipag-ugnayan ka pa rin sa babaeng ito. Gusto kong sumumpa ka. Na mula ngayon ay hindi ka na makikipagkita sa babaeng ito. Kung hindi, huwag ka nang umasa sa posisyon bilang young master ng pamilya Xu. Sumusumpa ako na mula sa araw na ito, hindi na ako makikipag-ugnayan sa babaeng ito. At ang bawat sentimong ginastos mo sa kanya ay kailangang ibalik sa akin. Bawal ang kulang. Mama, may reputasyon din naman ako. CJ, pinababawi mo sa akin ang mga regalong ibinigay ko na. Ano na lang ang tingin nila sa akin? Problema mo na iyon. Ang lahat ng perang ginastos mo sa kanya ay pag-aari niya ni Wanwan bilang mag-asawa. Kung hindi mo babawiin, ibig sabihin ay niloloko mo pa rin ako. Lahat para makuha ang mana. Saka, kapag namana ko na ang pamilya Xu, ang matandang ito ay hindi na ako kayang diktahan. Ang bahay sa sentro ng lungsod at ang sports car na ibinigay mo ay ibalik mo lahat. Ibalik ang lahat. Pauwiin mo na rin siya. Mula ngayon, ayaw ko na siyang makita sa High City. Malas. Kuya Chenglin, huwag kang umalis. Paalisin siya. Ayokong umalis. Ayokong umalis sa High City. Kuya Chenglin. Siru. Kuya Chenglin. Hindi ako pwedeng umalis ng ganito. Bitawan niyo ako, buntis ako. Anak ito ni Kuya Chenglin. Anong sinabi mo? Sabi ko buntis ako. Anak ito ni Kuya Chenglin. Ah, nga pala. Buntis si Xuru. Magiging lola ka na. Eh ano ngayon? Buntis din si Wanwan. May lehitimong anak ang pamilya Xu. Aanhin ko ang anak sa labas ng isang masamang tao. Mama, lalaki ang ipinagbubuntis ni Xuru. Gintong apo ng pamilya Xu. Hindi katulad ng losyang na iyon. Babae ang ipinagbubuntis. Walang kwenta at palamunin lang. Hindi hamak na mas mahalaga ang gintong apo sa tiyan ko. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan? Nalaitin ang kadugo ng pamilya Xu. Sinasabi ko sa iyo, babae man o lalaki. Ang anak lang sa tiyan, kung hindi ka lang walang kwenta. Ang pagiging tagapagmana ng pamilya Xu ay sa iyo sana. Kailangan mo pa bang magyabang sa akin dito? Anong ikaw? Napakawala mong kwenta. Pinaglaruan ka lang ng isang losyang. Ang lasa ng pinalayas ng walang dala ay hindi masarap, di ba? Sinong may sabing pinalayas ako ng walang dala? Nagkukunwari ka pa. Sa buong High City, sinong hindi nakakaalam na ikaw yang Master Xu ay pinalayas ng losyang na si Linwan nang walang nakukuha? Bulag din talaga ako. Para magkagusto sa walang kwentang katulad mo. Pinagtatawanan tuloy ako ng mga kaibigan ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito ngayon. Su Chenglin, kaysa makipagtuos ka sa akin dito, mas mabuting isipin mo kung saan ka matutulog ngayong gabi. Mukhang madilim na. Hindi kaya, sa kalsada ka matutulog. Nakakatawa. Ang kagalang-galang na yang Master Xu. Magiging pulubi ba? Agawin na lang natin